Tumaapo. Tayo po sama-sama pong tatayo upang magbigay ngalang sa salita ng Diyos. Tadali po ating pong alas sa araw pong ito, ating pong beloved preacher, beloved Joey Mancera. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Brother Sunny Fernandez. Amen. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay magkaisang dumalangin. Mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis na pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa pangunang dalangin ng aming minamahal at iginagalang na Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda, End Time Prophet, narito po kami, taus-puso nagpapasalamat o Diyos sa tagumpay ng iyong banal na gawain. Maraming salamat sa iyong banal na Espiritu. Sa mga oras na ito, sa pakikinig ng iyong banal na salita, bago po ang lahat, kami lubos na nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala. Langisan mo yung banal na salita at pagpalain mo po kaming lahat. Ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, at aming sinasaway pinapalayas ang lahat na masamang espiritu ng hadlang, all demons of hindrances, doubts, and unbeliefs, cast out in the name of our dearest Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Palakpakan muna po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat pong sumigaw ng Praise the Lord. Una tigit sa lahat, aking ipinaabot ang pinakamataas sa pagpupuri, pagpapasalamat, pagluwalhati at pagsamba sa ating nag-iisang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. And we give double honor and respect to our dearly beloved and Honorable Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda, the End Time Prophet of our loving God. And we will always remember and cherish the precious memories and the blessed teachings of our dearly beloved and Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. To all the beloved children, children-in-law, grandchildren, great-grandchildren, to the whole beloved family, dito po sa bansa natin at sa iba't ibang panig ng mundo, ang beloved, ang loved ones ng ating dearly beloved parents in the Lord, isang mapagpalang hapon po. We love you so much. At sa lahat po ng ating minamahal na mga kapatiran sa buong mundo, ating live webcast viewers, sa lahat po ng ating minamahal na mga kapatiran, maging bisita po, narito po sa banal na gawain ngayon, isang mapagpalang hapon po. Welcome to the royal family of God. Amen. Praise the Lord. The Spirit of Truth. Yan po ang kailangan sa huling panahon na ito upang magkaroon pa ng kapayapaan, magkaroon ng tunay na pag-ibig upang makasunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. From the book of the Gospel of St. John, chapter 16, verse 13, atin pong basahin. The book of John, chapter 16, verse 13. Howbeit, when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth. For He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak, and He will shew you things to come. Ito po si Ebanghelyo ni San Juan, kabanatang 16, talatang 13. Gayumay kung siya, ang Espiritu ng katotohanan, ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita na mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain, at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang walang Espiritu ng Diyos, kahabag-habag po sa huling panahon, mga minamahal ko. Ngunit sinabi po, pinagpala tayo dahil nung tayo nabautismuhan sa tubig sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dumating po ang banal na Espiritu. Siya naman ang nagbautismo sa atin ng kanyang banal na Espiritu. Gayon may kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating at papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito kanyang sasalitain, kanyang ipahahayag
sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya mapalad po tayo, mga minamahal ko, dahil tayo lubos na pinagpala dito sa ating banal na gawain. Narito tayo sa tunay na gawain. Tunay na Diyos na ating pinaglilingkuran, tunay na iglesia na kung saan mga dakilang himala ang ating naranasan at naglagay siya ng tao ng Diyos, apostol, propeta, guro, upang wala tayong maikatwiran. Tuturuan tayo ng buong katotohanan. 1 Corinthians chapter 12, verse 28, atin pong basahin. The first book of the Corinthians chapter 12 verse 28. And God hath set some in the church, first apostles, secondarily prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues. Unang mga taga-Korinto Kapitulo 12, versikulo 28. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Unay-unay mga apostol, ikaloy mga propeta, ikatloy mga guro, sanga mahimala, sanga mga kaloob ng pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang wika. Amen. Praise the Lord. Pag ikaw ay nasa buong katotohanan, in Christ Jesus, you're complete. Walang alinlangan, mga minamahal ko, dahil ikaw mismo maglilingkod ng buong katapatan dahil sigurado mo ang kaligtasan. Lahat magsabing praise the Lord. Dahil ang Diyos ay naglagay ilan sa iglesia, ang una-unay apostol, ikalaway propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob ng pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang wika. Kaya nga mga minamahal, nung tayo po ay mabautismuhan ng kanyang banal na espiritu, ipinaunawa ng Diyos sa atin, ng ating dearly beloved parents in the Lord and the beloved children, tunay na lingkod ng Diyos. Lahat magsabing praise the Lord. Sa bawat lugar, sa bawat programa, sa bawat banal na gawain, ang pinag-uusapan dito ay yung mga himala. Lahat magsabing praise the Lord. Kasi ang tao, hindi mo makukumbinsi yan eh. Naghahanap nga ng kagalingan yan, mga minamahal ko. Gagastos ng talagang pera nila, uubusin nila. Dahil alam nila, health is wealth. Walang pakinabang ang pera pag ikaw ay may karamdaman, mga minamahal ko. Lahat ng paraan gagawin ng mga matatalinong, mga medical expert. Pero pag hindi na nila kaya, ipapasa Diyos. At doon, natanyag ang gawain ng Jesus Miracle Crusade. Mismong mga hindi mananampalataya, ituturo ka. Punta ka sa Jesus Miracle Crusade. Doon nagpapagaling. Maging ang mga doktor na kukumbinsi na mamangha na yung kaya nila at lumating ang wala ng makayanang karamdaman, ipinapasa Diyos na ang karamdaman. Mga minamahal ko, mga himala. Tayo ay nabubuhay sa himala. Dahil sa himala, nakumbinsi tayo na tayo'y lubos na inibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang mga taong mga talagang sabihin na natin suktulan ng mga kasamaan, pumapatay. Mga minamahal ko, dito binabago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Isa sa mga problema ngayon na talagang maging ang mga relihiyon nakiayon na rin. Pwede na same-sex marriage. Mga minamahal ko, kaya yung mga third sex community ay dumarami. Pero dito, kakaiba, dumarami ang nagbabago. Sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung kaloob ng pagpapagaling, wala yan sa iba, dito lang. Kaya dapat mag-isip ang bawat nakikinig, lalo na yung hindi pa po nakakilala sa ating dakilang Diyos. Kung ang iyong relihiyon mismo may sariling ospital, magduda ka na. Pero dito, walang ospital. Siya ang ating dakilang manggagamot.
Pagagalingin ka, yung mga wala ng pag-asa, dito napakalaki ng pag-asa na ang Diyos ay maghihimala, magpapagaling, mga minamahal ko. Maging mga pagtulong, mga pamamahala. Ang dami na nating outreaches sa buong mundo. Kung tutuusin, mga minamahal ko, kulang talaga ang mga manggagawa. Ngunit nandyan ang panalangin ng ating dearly beloved pastor, Will D. Estrada Almeida. Sa kanyang panalangin, mga minamahal ko, naging maayos na ang banal na gawain, totoo pong laksa-laksang mga himala ang ginagawa ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal ko, maging nga iba't ibang wika, magsalita ka ng iba't ibang wika, ibig sabihin, yung kapuspusan ng banal na Espiritu ay sasayo. Konfirmasyon na ikaw nga ay anak ng Diyos, meron kang tatak ng banal na Espiritu. Amen. Praise the Lord. Sa huling panahon, sabi ng banal na kasulatan, a blessing if you will obey the commandments of the Lord thy God. Kaya pag nandito ka na, sumunod ka na lang, mga minamahal ko, obey the commandments of the Lord thy God. Ang sabi ng banal na kasulatan, if you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. Pero kung tumanggi ka, umayaw ka, nandito ka na, umalis ka pa, ikaw rin ang kawawa. Nakakatakot ang malaglag sa kamay ng Diyos na buhay. Mga minamahal ko, dahil nag-aabang ang impyerno. Ang uod ay hindi namamatay, ang apoy hindi napupugnaw. Nakakatakot, mga minamahal ko, ngunit pag nandito ka sa banal na gawain, mga minamahal ko, pag maramdaman mo ang presensya ng Diyos. Mga minamahal, tila baga, dito pa lang sa gawain, para ka nang nasa langit. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit sa huling panahon, mga minamahal ko, dumarating ang mga salot, nais ng Diyos na maligtas ang marami pang tao. Lumapit, mga minamahal ko, dahil totoo po, tayo po ay iniligaw sa magitan ng relihiyon. Sumamba tayo sa Diyos na gawa ng kamay ng tao. Meron namang hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, mali naman ang kanilang doktrina, mga minamahal ko. Hindi totoo ang ipinapangaral nila. Ngunit mapalad tayo, mga minamahal ko, dahil darating ang mga salot na ito, pag hindi sumunod ang mga tao, tiyak. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang kapahamakan ay nag-iintay. Atin pong basahin from the book of Revelation, chapter 9, verse 20, at isunod na rin po natin yung 21. Amen. The book of Revelation, chapter 9, verse 20, and the rest of the men which were not killed by these plagues, yet repented not of the works of their hands, that they should not worship devils and idols of gold and silver and brass and stone and of wood, which neither can see nor hear nor walk. 21, neither repented they of their murders, nor of their sorceries, nor of their fornication, nor of their thefts. Ito po sa Apocalypse, Kabanatang 9, talatang 20 hanggang 21. At ang mga nalabi sa mga tao na hindi napatay sa mga salot na ito, ay hindi nagsipagsisi sa mga gawa ng kanilang mga kamay, upang huwag sumamba sa mga demonyo at sa mga Diyos-Diyosang ginto at pilak at tanso at bato at kahoy na hindi nakakakita, ni nakarinig man, ni nakakalakad man. At sila hindi nagsipagsisi sa kanilang mga pagpatay, kahit man sa kanilang panggagaway, kahit man sa kanilang pakikapid, kahit man sa kanilang pagnanakaw. Amen. Amen. Praise the Lord. Curse ang darating, mga minamahal ko, pag ikaw ay sumasamba sa Diyos-Diyosan at patuloy kang gumagawa ng kahalayan, kasalanan. At ang nalabi sa mga tao na hindi napatay ng mga salot na ito, ay hindi nagsipagsisi sa mga gawa ng kanilang mga kamay, upang huwag sumamba sa mga demonyo, sa mga Diyos-Diyosang ginto at pilak at tanso at bato at kahoy at hindi nakakita ni nangakaririnig man
ni nangakakalakad man. At sila'y hindi nagsipagsisi sa kanilang pagpatay, kahit man sa kanilang panggagaway, kahit man sa kanilang pakikiapid, kahit man sa kanilang pagnanakaw. Totoo po, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Wala po tayong magagawa dyan. Medyo, pag narinig mo ito, ikaw ay die hard sa ating relihiyon, masasaktan ka. Pero salita po ng Diyos po ito. Ang sabi ng ating dearly beloved pastor, Wildy Israda Almeida, huwag kayong masasaktan, huwag kayong magagalit, kaya ipinapangaral ito upang kayo po ay makaalam ng katotohanan. Mabuksan ang inyong pag-iisip upang kayo'y magbago, upang ang kaligtasan na pangako ng Diyos ay sa inyo, giginhawa kayo. Panalangin nyo, pakikinggan ng Diyos, magbabago ang inyong buhay. Mga minamahal ko, ang sabi ng banal na kasulatan, may kaparusahan pag hindi tayo sumunod sa kalooban ng Diyos. Diyos-Diyosan natin minsan ang ating mga trabaho yung ating mga kayamanan. Minsan yan na naging pumipigil sa paglilingkod sa Diyos Mga minamahal ko, nung panahon na pandemic, wala pong banal na gawain, talagang nagpupursige tayo through live webcast. Salamat sa ating dakilang Diyos. Ngunit nung nandyan na, open na, face to face, mag-live webcast muna ako. There will be no excuses. Ang sabi ng banal na kasulatan, if we walk in the light as He is in the light, we have a fellowship one with another. And the blood of our Lord Jesus Christ will cleanse us from all unrighteousness. Mga minamahal, kung ikaw mismo nasa banal na gawain, mararamdaman mo ang presensya ng Diyos. Mga minamahal ko, mararamdaman mo ang kapangyarihan ng Diyos at tinitiyak ko, pursigido kang ihayag mo, ipatotoo mo ang kabutihan ng Diyos dahil nais mo ring maligtas ang marami pang tao. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag natin pagbigyan ang ating mga sarili. Ang kailangan masunod ang kalooban ng Diyos. Yamang sumaiyo ang banal na Espiritu, panindigan mo, sasambahin mo siya sa Espiritu at katotohanan, iibigin mo siya ng lubos, susundin mo ang kanyang kalooban dahil ang sumasayo ay ang Espiritu ng Diyos. Ikaw at ako ay templo ng Diyos, mga minamahal ko. Hindi yung magagandang building, yung magagandang panambahan, hindi doon tumatahan ang ating mahal na Panginoon. Tumatahan siya sa ating templo, na kung saan siya ang mag-guide sa atin, na pag dumating na kinakailangan mo ang kanyang kapangyarihan, sa pangalan ni Jesus, kaya mong palayasin ang masamang espiritu at kaya mong ipaunawa doon sa nalinlang ng kaaway. Mga minamahal ko, the God of this world has blinded the mind of many people. Binulag, ngunit somebody was praying for almost 49 years. Ginamit niya ang kanyang tuhod. Nagtain siya na walang pagkain. Nagpuri sa ating mahal na Panginoon. Tayo pong lahat, nabuksan ang ating pangunawa sa magitan ng banal na gawain. Iba't iba ang pagkatawag sa atin, mga minamahal ko. Ngunit alam natin, yung mga bagay na pagsubok na suktulang dumating sa atin, nung hinanap natin ang ating mahal na Panginoon, totoo po, nalaman natin ang katotohanan at ang katotohanan din ang nagpalaya sa atin. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Huwag tayong matakot sa huling panahon. Maraming tao nangangailangan. Mga minamahal, noong nakaraang service, meron po nag-request, pinuntahan po namin, isang ama ng tahanan, 3 beses nang nagpatiwakal, ngunit buhay pa rin. Mga minamahal, totoo po, pumunta po kami through the request ng kanyang mahal na asawa.
I-introduce pa lang po namin, magbubukas pa lang ang aking bibig. Mga minamahal, babatuhin na ako ng bubuhusan na ako ng tubig. Pati yung timba na ginagamit niya, pangdumi niya, ibubuhos. Pero everything is under control. We share the Word of God. Ano man ang mangyari, buhusan man kami, ano man ang mangyari, pero hindi nakakilos, mga minamahal ko, yung may sakit. Pero galit na galit, nagsasalita ng katampalasanan laban sa amin. Higit sa lahat, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi nung ina, hindi ko alam kung bakit nagkaganyan. Napakabait ng aking mahal na asawa. Talagang hindi may kukumpara ang kanyang ginagawa. Ngunit nagmula na bawat makita niya pala mapulot na Diyos-Diyosan, dinadala niya sa bahay. Gusto niya kasi dumami ang Diyos niya. Mga minamahal ko, doon na nagsimula. Dumami ang karamdaman. Talagang miserable ang kanilang buhay. Nagtatanong ang kanyang mahal na asawa. Sabi ng ating beloved sister, bakit ganito? Kung kailan napamahal siya sa Diyos-Diyosan, lalong naging miserable, hindi naman kasi tunay na Diyos. Mga minamahal ko, ngunit, nung araw na yan ng Wednesday, nabuksan ang pangunawa niya. Inisa-isa namin kung papaano sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Binasa ko ang Revelation chapter 9 verse 20. Masakit ito, pero wala tayong magagawa dahil sa pagsamba nyo dyan, ayan ang naging resulta. Mga binamahal, magsuot ka ng kabanalan. Magpuri tayo sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, kahit anong marinig nung may sakit na nagwawala, demon possessed na, ang dami pang sakit. Mga minamahal ko, ngunit, kumbaga sa cellphone, naka-silent mode. Nagpuri kami sa ating mahal na Panginoon. Kumilos ang banal na Espiritu ng Diyos. Tumanggap ang kanyang mahal na asawa. Pero alam ko, yung nananahimik, nakikinig din. Kunwari lang, ayaw pa. Pero salamat sa Diyos, malaya po. At sabi ko sa kanya, clean up your house. Tanggalin ang lahat ng Diyos-Diyosan. Ang kailangang manahan dito ay ang banal na Espiritu ng Diyos. Dito ang simula ng iyong paglilingkod sa ating dakilang Diyos. This coming Sunday, dumalo ka sa Sabarte, magpabautismo ka sa pangalan ni Jesus. Tinitiyak ko, tapos na ang problema mo. Ito na ang simula na mapagpalang buhay sa inyo. Narinig mo ang aming buhay na patotoo. Pinasasalamatan namin yung mga pagsubok na yan dahil doon kami naghanap ng katotohanan. Nabuksan ang aming pangunawa na aming pinaglilingkuran Diyos na siyang tatanggapin mo. Totoo, ikaw ay palalayain na ng ating dakilang Diyos. Hanggang matapos, mga binabal ko, grabe talaga. Clean up talaga. Yung mismong sister ang nagtanggal lahat ng mga nandun nagawa ng kamay ng tao, mga litrato, nilinis lahat. Siya mismo ang nag-alis. Magmula ngayon, maglilingkod ako sa tunay na Diyos. Yun ang pangako mo, gawin mo. At tinitiyak ko ang iyong mahal na asawa, palalayain yan isang araw. Siya rin mismo ay lalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Habang ako'y nagdadrive pa uwi, mahal na Panginoon, hindi ako karapat-dapat. Hallelujah. Noong nakaraang linggo, ilan sa akong ribulto rin ang isinuko ng isang pamilya naniwala sa nag-iisang Diyos. Hallelujah. Nililinis yan sa tahanan. Inaalis. At yung mga bagay na yan ay totoo. Sinabi ko sa kanila, masakit pakinggan para sa inyo. Yan po'y sinisira, winawasak po yan.
Dahil hindi yan ang tunay na Diyos. Yan po ay peke na Diyos. Ang Diyos natin, yung naramdaman mo ngayon, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Salamat sa ating dakilang Diyos. Ikaw at ako, kung lahat tayo kikilos, mga minamahal ko, huwag nating pahindihan yung mga nangangailangan, naghahanap ng katotohanan. At sabi ng banal na kasulatan, siya ang puno ng ubas, tayo ang mga saga. Hahanapin ng Diyos ang bunga, mga minamahal ko. Ngunit pag ikaw ay umayaw at humiwalay, wala kang magagawa. Mawawala pa ang kaligtasan mo. John chapter 15 verse 5, atin pong basahin. The Gospel, John chapter 15 verse 5. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, you can do nothing. Juan Kapitulo 15, versikulo 5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin ay ako'y sa kanya. At siya'y magbubunga ng marami, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Amen. Praise the Lord. Yan po ang kagalakan ng ating dearly beloved parents in the Lord and the beloved children. Na bansa sa bansa kung saan naroon ang ating banal na gawain, tunay po, mga minamahal ko, talagang nagbubunga ng marami, mga minamahal ko. Kaya tungkulin ng bawat isa, total tinawag na rin lang tayo rito, wala nang talikuran. Haharapin natin ang katotohanan na tayo'y makikipagbaka ng mabuting pakikipagbaka, mga minamahal ko. Aagawin pa natin yung mga taong naliligaw. Ihahayag natin na merong Diyos na nagmamahal sa kanila. Aasa tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Ang kanyang banal na Espiritu. Siya ang kapangyarihan. Pag sumayo ang banal na Espiritu, tatanggapin mo ang kapangyarihan ng Diyos. Manalangin ka sa may sakit, magsisigaling, magsisilayas ang lahat ng masamang Espiritu. Barilin ka man, lasunin ka man, kagatin ka man ng makamandag na hayop, hindi po magtatagumpay. Dahil sigurado natin ang Diyos na tumawag sa atin, ang ating dakilang Ama. Siya ang makapangyarihan sa lahat. Ibig sabihin, maging ang kanyang mga anak, merong kapangyarihan dahil nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Sinasabi po ng banal na kasulatan, the joy of the Lord is my strength. Ito po ang kalakasan natin. Ibibigay yan ng ating mahal na Panginoon. From the book of Matthew chapter 25 verse 21. Matthew chapter 25 verse 21. His Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Ilabas yung Ebanghelyo ni Mateo 25, talatang 21. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay ng Jesus. Tunay ang pangako ng ating dakilang Diyos, siksik, liglig at umaapaw ang ibibigay sa iyo sa kandungan. Kaya nga, yung sukatan mo, gaano mo ba iniibig ang ating pinakamamahal na Panginoon? Mga minamahal ko, iniibig mo baga ako? Sabi ng ating mahal na Panginoon, yes. Pakainin mo ang aking tupa. 3 beses nagtanong ang ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang apostol. Opo, mahal na Panginoon. Now is the time. Tayo ay servants o alipin. Kaya sinabing alipin, susunod tayo sa Panginoon. Siya ang hari.
Ang utos ng hari hindi pwedeng hindi natin sundin, mga minamahal ko. Kailangang masunod. Dito pa lang yan sa mundo upang masunod natin ang kalooban ng Diyos. Ngunit sa langit, ang tawag sa atin, anak ng Diyos. Hallelujah. Hindi tayo karapat-dapat, mga minamahal ko. Pinagkatiwalaan tayo sa huling panahon na ito upang ang bawat isa sa atin, mga minamahal ko, maging katuwang, hindi para maging pabigat, mga minamahal ko. Magiging katuwang tayo sa pagsulong ng Ebanghelyo ng kaligtasan. At ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, pamamalayan kita ng maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Hallelujah. Enter thou in the joy of thy Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sa lahat po ng ating minamahal na mga kapatiran, tunay po sa ating unang nabasa. Ang sabi po, mga minamahal ko, gayon may kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo ng buong katotohanan sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi anumang bagay na kanyang maririnig, ang mga ito ay kanyang sasalitain at kanyang ipahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Malapit na ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. We're almost on the finish line. Panahon natin ngayon. Continue. Patuloy tayo. Isinisigaw, the living armies of God. The living armies of God, sons of God, march forward. Amen. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos habang inaanyayan po natin ang ating live webcast viewers, ating mga bisita, mga baguhan, dito po upang tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ngayon po ang araw ng kaligtasan. Amen. Praise the Lord.